pangkabuhayan na naglalayong palakasin po ang kakayahan ng mga senior citizens na maging produktibo, mapanatili ang kanilang initiatives, binubuksan yung mga opportunities para sa aktibong pamumuhay, at habang pinapalalim din ang ating malasakit at suporta sa kanilang kapakanan. Kaya ngayong araw po na ito, pag-uusapan natin itong Elderly Filipino Week at ang livelihood programs para sa ating mga senior. Makakasama po natin ang Acting Director for Program Operations and Planning Bureau Concurrent Project Development Officer 5, Senior Citizens Action for Development and Nation Building o SECADNA Division ng National Commission of Senior Citizens. Walang iba kundi si Ma'am Catherine Grace Lagunday. Magandang hapon. Ay, magandang hapon po, ma'am. Yes po. Thank you po for inviting us po. Yes, ma'am, pagkukwentuhan nga natin ito, kailan lang po, kakatapos lang nung celebration, ng Elderly Filipino Week. Ngayon po, ano na po kaya, yung naging pangunahing aktibidad nyo noong ng NCSC noon, at ano po ang konkretong benepisyong na ibigay sa ating mga senior citizens? Opo. So, for this year po, sa ating celebration ng Elderly Filipino Week, ito ay nakaangkla sa theme na Embracing Age, Living a Life with Dignity and Purpose. So, maliban po sa pagpapahalaga natin, sa hindi matatawarang kontribusyon ng ating nakakatanda para sa development and nation building, atin din pong sinisiguro na sila po ay kasama pa rin sa mainstream, pagdating po sa mga activities o programa, serbisyo ng gobyerno, dahil sa kadahilanang sila pa po talaga ay meron pa po kakayahan, capable pa po sila, able, and fit pa po sila upang magsagawa ng kanilang mga gawain, depende sa kanilang expertise and skills. So ngayon po, sa Elderly Filipino Week, maliban po doon sa ating the usual, na meron tayong mga cultural parade, meron tayong Zumba sessions, merong sports fest for senior citizens, pinopromote din po natin yung skills development day, So nandun po lahat ng opportunities para sa kanila na pwede nilang masalihan through our Convergence initiative po in partnership with various national government agencies. Alam po natin na ang livelihood and also yung employment opportunities, hindi po ito masasagawa ng NCSC ng mag-isa. Kaya po tayo ay nag-employ ng full of government or nation approach para po maging tuloy-tuloy ang serbisyong ito para sa ating senior citizens. So ipagpapatuloy ko lang, ma'am, highlight po ng ating EFW sa ngayong taon ay ang pagkakaroon po natin ng pilot project with the Department of Tourism, at ito po yung community tour guiding project na kumakailan lamang po ay natapos noong October 4 na naisagawa natin ng matagumpay together with the Department of Tourism sa Port Santiago, Intramuros, Manila. So meron tayong 30 senior citizens na napili ng Department of Tourism para po sumali doon sa 7 days na community tour guiding seminar. So itong 30 na senior citizens po ito ay pawang mga galing sa Manila City in our pilot site. At sila po ay dumaan sa rigorous na proseso, bago po talaga napili yung 30 senior citizens na ito. And then after their training po, sila po ay mag-undergo ng accreditation process at the Department of Tourism. And after that po ay maaari na po sila mag-engage into employment or yung mga freelance na tour guiding na activities po, either in Manila or in other parts of the country po. So yun po. At yung isa po is in partnership with TESDA also, we are implementing the community-based technical vocational education training for our senior citizens, kung saan po ating prioritize for this year yung food and non-food processing skills development sa pilot sites natin in Bukidnon and Surigao po. So, yan po ay puro pilot for this year po, and we plan to roll it out next year sa buong bansa na po
for the two engagements with two agencies as well. And allow me, ma'am, to also add that this is not the DOT and TESDA alone, no? Ito ay ating kinakausap ang DOLE, ETI, CDA, and local government units. Kasi po, yung after-training support ng ating mga senior citizens ay napakahalaga. Ang kanilang livelihood skills development ay hindi lamang po nagtatapos sa training, no? Kailangan may after-training support para kung ano pa po ang mga pangangailangan nila hanggang sa sila ay makapag-set up ng kanilang negosyo, hanggang sa matuloy-tuloy nila, no? Kung ano ang kailangan nila mga skills